Nasa city kami ngayon. Ganun pa din, walang katao-tao. Ay, guna pala tayo. Buti wala wala sasakyan sa likod. Ayun sa vlog. Walang katao-tao kasi yun nga, summer pa kasi. Di na ano, di pa mga tao dito nag-uwian. Dapat padala kami ng pera ngayon kasi bayaran na namahay na naman, malapit. Tapos meron kaming mayroon kaming babayaran pa doon sa Pilipinas. Kaya lang Sabado ngayon dito sa sa lugar namin walang di bukas yung kung saan may padala ng pera. Ganyan kasi dito pagka talaga parang close ang mga kailanganin yung pupuntahan mo. Karamihan close, mga opisina close. Kasi talagang bakasyon ng mga tao dito. Saan tayo dadaan? Sa doon pa rin. Doon tayo kakanan sa may dulo. Kwento lang namin yung yung nangyari kahapon sa dito rin kami kahapon. Kaya yung pagkwento natin ngayon yung nangyari kahapon. Pumunta rin kami doon sa syudad. Kaya rin kami napunta ngayon dahil sa gulay ang kababayan natin na nandito na may garden siyang mga gulay na mga Pilipino. Tanim niya yan. Dapat kahapon namin kukunin kasi nandito nga kami kahapon dahil sa pinunta namin dito yung hindi yung namasyal kami dito kahapon. Gawa ng sobrang bad news kasi nga yung nanay ng amo namin sumakit kabilang buhay noong Miyerkules ng hapon. So nalaman namin na Huwebes na umaga. O yun, umaga kasi tumawag si bossing namin kay Miray, nagsabi na wala nga daw nanay niya. So yun, di rin kami pwede makapunta kaagad dito kasi mayroon pa daw gagawin na autopsy kasi mayroong hinala yung pagkawala niya dahil hindi kasi hindi kasi namatay dito sa city nila, doon sa sa rest house nila sa may Malaga kasi bakasyon nga dito. Doon nagbakasyon yung matanda sa beach. Nagbakasyon siya doon. May mga istorya, may mga istorya. Di ko rin pwede nasabihin na gano'n ang dahilan na nawala siya kasi di naman kami na pagkuntuhan kahapon sa amo namin kung nangyari talaga doon sa nanay nila dahil yung nanay nila nasa mga 80 plus na rin ang edad. Hindi ko rin siguro kung nasa mga 85 or mga yun, mga 85, mga 84, 85. Basta wala pa namang 90. Doon nung nakaraang taon naka-opera siya ng parang dito banda yun sa niya. Sa tuhod yun. Tuhod ba yun? Tapos parang hindi rin kaagad siya naka-recover sa opera niya. Di nakapunta dito agad sa dito sa lugar namin. Sa rest house nila. Doon sa farm. So kahapon nung Huwebes nga namatay siya ng Miyerkules ng hapon daw kasi di man namin naitanong din sa amo namin kasi pangit naman na lalo kahapon na ang daming tao kahapon. Hindi namin natanong kung ano talagang dahilan nun ba't nawala siya bigla kasi lahat kami bigla yanig talaga buong Santa Teresa kung saan kami nagtatrabaho. Yanig talaga lahat ng mga trabahante. Hindi lang kami, lahat pala mga kakilala na yun ang yung naramdaman din. Tapos pumunta kami kahapon. Ay, kwento ko lang na grabe talaga bumabaha yung mga luha nila kasi mga babae, mga asawa nila talagang iyakan, yung mga lalaki umiyak din. Tapos kasi ang namin doon para kasi nanay rin naman talaga namin yun dito, yung matanda na yun dahil pag pumupunta doon andun siya, kami ang nag-aasikaso sa kanya, lalo pag kumakain kami, alam niyo na, kami nagsiserve. Alin? Yun, isa yun sa namin na parang kami, yanig din kami.
biglang-bigla talaga kasing nawala yung pagkamatay niya, dahil di naman namin expect na mawala talaga siya kasi hindi naman siya nagkasakit. Sa pool naman nandito kami, hindi naman talaga nagkasakit yun. May yung mga ganyan na grabe, wala nung confinamento, nung pandemic kami magkasama noon, halos 3 months yun nakatira sa farm. Yung namin at saka sa tagal na rin namin dito, parang nanay na talaga ang namin sa kanya, touring. Tapos pagka pumupunta dito sa farm, nagtatanong nakipagkwentuhan, amo nga normal lang siya. Talagang hindi niya pinaparamdam na amo ako dito. Hindi mag-uutos na simple, ganong lang bagay. Dito yan So dito yung lugar na to. Ito yung kung saan siya nakaburol. Ito yung wait. Sorry ako. Kasi malayo pa siya. Yung pala dumikit din siya. Ako rin dumikit ng ganun. Hirap ako sa yung kotse na parehas kaming na miscommunication yung ruta namin. Kasi siya pala nakapwesto dito sa kanan, gusto niya kumaliwa. Ako naman nakapwesto sa kaliwa, gusto kong kumanan. Kaya ganun ang namin. Mahirap kasi pag ganun talaga. Sabagay ganun lang, parte ng buhay natin yan magdadrive na ganun. To? Namamalimos. Makatandaan to. Namamalimos siya. Init-init. Tengo 62 anyos. Ayun nga, 62 anyos na mujer, 2 hijas, 3 niños. Mujer. Alang nga naman magilang mujer mo. Siyempre isa. Meron ba siya isang asawa? Alang nga naman mag-asawa siya ng 5. Namalimos na nga. Yun sabi ko nga, pero yung mga tao na hindi yan mga Espanyol, mamalimos dito. Ibang ibang mga bansa yan. Mamalimos dito, mga karamihan yung galing sa bansa na dito rin sa Europe. So nawala tayo sa kwento. Yung amo namin, balikan ko lang to. Talagang doon kami nabigla kahapon, nung araw na yon. So dapat pumunta kami ng gabi dito sa kanyang burol. Alanganin na rin kasi ang burol niya nag-umpisa hapon. Ang libing naman niya kahapon, alas 9 ng umaga ang misa. So pagkatapos ng misa ilibing siya. So mga alas 10 ang libing niya. Alas 9 ang misa, pagkatapos ng misa mga 1 oras, alas 10. Dito rin sa lugar na to ang hindi kasi mahirap kasi pag malipat-lipat na yung camera dahil kahit pa basta dito kami, kung saan kami ngayon, nandito lang din siya, malapit sa nilibingan. Ito yung simenteryo sa bandang kaliwa, ito yung simenteryo. Dito kasi ang mga mga kagaya iba kasi sa atin pag may namatay ka, pupunta ka sa lamay, mga ganyan, sandamakmak na pagkain, sandamakmak na kape, at pakain talaga papakain talaga yung mga namatayan. Dito hindi talaga, wala silang kagaya sa atin na maglibing may kainan. Dito kahapon wala, as in punta lang ng misa, pagkatapos ng misa labas yung kabaong, kinarga sa karo, kinarga sa purlon, tapos pumunta na simeteryo, wala na yung magpakain tayo sa mga tao na nandito. Nandito naman din kasi ang tawag nga ng pare kahapon sa kanila ay napakalaking pamilya. Ewan ko, narinig ni Mira yun. Ang sabi ng pare na pamilya numerosa. Ang laking pamilya nito ni yung kapatid natin na yung namatay. So ayun, namin na iba yung dito. Iba yung pag na may ganyan na wala. Hindi ka mag-isip na kaya ipapakain nito. Basta as in wala kang pakialam. Pumunta yung mga tao nakikiramay lang, pupunta lang sa pamilya, nakipagbeso-beso, nakipaglamano. At least yung presensya mo, nila. Presensya ng mga tao na nandoon. Presensya yung yung ibig sabihin yung ba tawag niyan, yung
Tagtungod ba? Sa Bisaya sama. Nandoon ka lang sa kanila na sa Ano lang, tanggapin mo yung nakipagsimpatiya sa'yo. Tapos, yun lang, di ka naman ganun, kain kayo. Hindi ka gaya sa ating mga Pilipino na pupunta ka doon tapos expected mo may kainan, may kape. Dito wala. Tapos ang libing nila ito, automatic yan, 24 oras libing yung bangkay nila. Kaya lang, mahigit yun kasi dumaan kasi sa autopsy kasi nga may kaya nahinala yung pagkamatay niya kasi bigla. Kaya dumaan siya sa halos mag 48 hours siya na ano. Tapos yung misa nandun niya sa kabaong. Sa atin normal, karamihan nasa gitna yung kabaong. Pero sa kanila dito doon sa chapel na yun kung saan ano, doon sa namisahan, sa gilid. Doon sa gilid, tapos doon sa punerarya mismo yung misa na. Tapos pagkatapos ng misa, pumunta sa sementeryo. Pero pamilya lang rin. Punta sa sementeryo, di kagaya sa atin na lahat mga tao galing sa simbahan, punta sa sementeryo para may paglibing. Pero dito, ang mga pamilya na halos ang makipaglibing sa mga ano nila, sa nawala nila. Sila lang sumusunod sa may purlon. Yun. Wala na yung ibang pamilya, kaibigan na close friend na ano, depende. Pang ilang ano na yan, pang ilan ng nakita ko dito na punta kami na nagkipaglibing, pang ilan ng pangatlo ko na nakapunta ng ganyan pangatlo kahapon yung sa nanay ng amo namin. Apat. Sa'yo pang apat kasi nung nakarang araw. Nakarang linggo din. Nakarang linggo. May namatay din na ano, yung kasama namin dito, yung biyanan naman din niya. Yung namatay lalaki. So ganoon din. Hanggang simbahan lang yung mga tao, yung pamilya nila, yun ang naghatid talaga sa Tagalog pa, huling hantungan. Sila na lang yung pamilya doon. Parang sila na lang yung pinaka-privacy. Kasi naintindihan ko, Miray, pala yun. Kasi ganyan mga lamay, mga tao nandoon. Nandoon pala eh. Kaya pala, pagka libing na lang, kaya susunod sana kami. Susunod sana kami. Kaya lang si Miray ang gusto daw titingin daw. Tapos yung kasama namin, parang pagbigyan na lang si Miray kung sige, sama tayo. Kaya napansin sa kasama namin isa, yung babae, sabi niya, uy, parang nakakahiya kasi parang nakikita ko parang buo sila lang talaga pamilya. Mga apo, mga amo namin, mga apo. Pamilya talaga nila. Tapos yung, diba, yung mga kapatid ng pangasawa nila, yun sumama, pero parang bilang na rin sa pamilya nila. Tapos yung mga kaibigan nila, mga naiwan na sa punerarya eh. Uwi na nga, uwian. Sabi ko, kaya tinawag ko sila kasi nauna yung isa pa kasama namin, si Miray, tapos basta tatlo sila nauna. Si Miray, tsaka yung dalawang lalaki. Tinawag ko, sabi ko, huy! Sabi ko pa, huy! Sabi ni ano, yung ano, si ano kasi nagsabi no, si JC. Tsaka si asawa niya. Nini. Sabi niya, sasama tayo, parang sila lang yun ha. Si Nini nakaano. Sila lang ha. Tingnan mo yung ano nila pag lalakad doon. Kasi mga bata, may bata pa dito na naka-wheelchair, nakaalalay sila ng wheelchair, nakatungkod. Sabi ko, uy, susunod ba tayo doon? Tapos bakit? Kasi napansin nila, pamilya lang daw talagang sumama eh, halos. Oo, kasi may yung kapatid talaga. Yung mga kapatid nila, yun ang sumama. Yung kapatid na, yung mga babae, yung kapatid nila, yun ang sumama, yung mga asawa. Pero yung as in na mga bisita, yung mga kaibigan lang, yung mga kagaya sa amin ng mga trabahante, wala talagang isa. Ganun pala ang costumbre dito ng ganyan na. Sa huling-huli na lang talaga nila, doon na sila na lang talagang kasi pagka once na sinabi na nasa bahay nila namatay, pupunta yung mga tao, makikiramay. Yun pala yun ng nito, na hindi talaga nila parang yung privacy nila, hindi nila makuha pa yung privacy. Sa paglibing lang talaga, doon na nakikita ko yung privacy nila na sila lang talaga. Then naalala ko rin yun, nung pumunta tayo sa libing ng yung kaibigan ni Kili, Lola. Sila lang din, kami lang nakikihalo doon. Kami lang talaga, kunti na lang siguro. Yung nandun sa sementeryo, mga 20 katao na lang siguro. Iba sa pamilya na lang nila. Saka tayo. Kami ni Miray, nasa pinakalikod, sa distansya kami. Di kami talaga nang lumapit doon sa may, kung pinasok sa nicho yung yung kabaong. Distansya rin kami kasi parang sabi ko, bakit ganun? Walang mga tao dito masyado. Hindi sumasahal. Simbahan lang pala sila. Yun ang una namin punta ng
may namatayan. Tapos ang patay dito, hindi talaga nila binabalsama. Hindi ka na makikita. Hindi nakikita kasi nakatakip din sa kabaong yung yung bangkay. Hindi mo rin, hindi kagaya dito sa may mga sulyap-sulyap pa mga ganyan, may mga viewing. Mga viewing na ganyan, lalo pag ganyan sikat. Dito wala 24 oras, living na talaga yan. Kaya sabi nga kahapon sabi nga ng kasama namin kahapon, nagkwentuhan kami. 24 oras na talaga dito ang paglibing sa namin dito, yung pag may namatayan kami. Namatayan dito mga tao, tapos ang luto daw nila, yung tawag na luto, yung pagluluksa. Ang pagluluksa nila dito, mga 4 na araw. Depende sa pamilya. Depende sa pamilya kung ilan ang araw ang pagluluksa. Yun na yung luksa nila, 4 na araw daw. Parang pinakaano na nila yun, pinakamahabang araw na yun. Kasi dito iba kasi yung iba nga dito pag namatayan, kinabukasan papasok na trabaho. Kasi iba yung dito, talaga yung ugali ng mga tao dito. Kasi pag patay ka na, as in patay ka na, di ka na kagaya sa atin na tuwing Holy Week, tuwing araw ng patay punta sa sementeryo. Dito hindi. May mga amo, lalo mga amo namin dito, yung mayroon naman silang yung magulang nila, yung tatay nila pag nasa sementeryo na, hindi magkataon pa nasa hunting season, nasa hunting kami ng araw na yan, 2 o kaya 1. Karamihan ganyan, mataon talaga yan. Hindi ko narinig na pagkatapos nito punta tayo sa sementeryo, o kaya bago dito sa sementeryo kami na pumunta na kami doon. Wala ko narinig Tapos mga kasama namin doon, ganun din, hindi wala na pakialam, parang walang ba? Basta Yung sila nabisitahin nila pag araw ng patay, o kung kailanman, parang hindi nila wala. Basta patay na. Hindi guys, sa atin na ganito, pag uwi natin ng dito tayo, pag uwi ng doon sa atin, pinamatayan tayo, bisitahin talaga sa kanila, wala yung kasi ugali rin namin na pag nasa Pilipinas, ugali talaga lalo pag nagpakasyon sa Bohol, kasi yung sementeryo doon na mga dadaanan, so bumaba na kami doon, sabay sindi ng kandila, kaysa naman babalik pa, kundi na natin tayo babalik, ganun pa rin pagbalik. Kaya mo na to si yung may ito makulit dito, yan, yung pabango ng kotse. Ayun yung ka-diferensya talaga sa mga ugali ng mga sa ibang bansa. So, siguro palagay ko dito sa ibang bansa na to, sa Europe, ganoon talaga kasi kanila ni Stila, ganoon din daw kinabukasan libing yung agad yung pag may namatayan. So baka yung alaga niya, di rin na agad yun na nailibing, sa funeraria. Dito kasi hindi nila binabalsama, pinufrusin nila yung yung bangkay, nakafrusin yun, tapos yun, tsaka nila ilibing pag may makahinala. Yun yung kahapon namin na istorya na eksakto kami na 2 buwan na bumalik dito. Although di na nga namin nakita yun, yung nanay ng amo namin, di na kami nakita noon nung bumalik kami mula noong bago kami magbakasyon, tsaka bumalik kami dito sa bansa na to, di na kami nakita noon. Wala na talaga kasi nung pumunta kami sa Lamay, sa libing niya, di na namin nakita, di namin nasulyapan kasi kabao nga dito nakatakip, di yun na binubuksan nila. Wala nga yung viewing na yun na kailangan talagang kagaya sa atin titingin ka kung ano yung itsura niya. Hindi ko alam kung paano sila dito pag namatayan, kailangan pa lagyan ng mga make-up yung pangbangkay nila, parang hindi na yata. Parang hindi, parang pinasalot yata yun sa kanila. Parang parang hindi ko narinig na naka-make up yun. Hindi kasi kami hindi ko parang wala talaga siguro, kasi di kasi mahilig yung magtanong kasi i-compare yung natin, yung
tradisyon natin sa tradisyon, no? Mga tradisyon na siya pag paano man namatayan tayo. Parang yung sa atin, ang dami nilang ano, ang magtaka talaga sila, ay sa inyo ganyan, may sugal, may ganyan, may kainan, may inuman, ganun. Tapos ganun, sa inyo paano yung pag may namatay, tapos isang linggo ang libing daw, na ano yun, ganun daw. Tapos hindi, kasi balsama naman eh. Kaya nga eh, nagtanong sila. Kaya nga eh, kasi pagka ano yun, di pwede lalapit na doon kasi ganun-ganun nga daw. Alam nyo na yun kung ano ibig sabihin. Ayaw ko na banggitin. Sa kanila nga daw dito, pag 24 oras, minsan daw, mayroon din ng may marong ganun-ganun din daw eh. Kapon yung kasama namin, kwento. Kahit dito, 24 oras lang, may ganun-ganun nga mangyayari. May kunti na. Sa amin hindi eh, ano lang kami, ang tawag yan, masama talaga, ano yung pizza, tapos yung pizza ng libing, kaya maano yun sa pag-imbalsama. Dito kasi di talaga hiling ang imbalsama, wala talagang imbalsama dito. Siguro maimbalsama lang siguro yung bangkay kung halimbawa i-transport ng malayong lugar, pero napakamahal daw. Mayroon daw dito eh, pero sobra daw mahal ang pagproseso ng ganyan. Tapos ang ano pala dito, pag nagmisa, diba yung ano, nakikita mo yung mga namatayan dito, akala mo puto ng kasal, naka-Amerikana eh. Doon sa ano, sa bayan namin may namatay, ganun din ang ano nila suot, naka-Amerikana yung mga lalaki. Sa kanila di wala lang. Kay kay Ramon hindi eh. Sa kanila Santila din. Pero depende siguro sa pamilya nga. Baka pamilya, depende sa pamilya. Ito kasi, kahit itong pamilya kasi ano eh. Yung sa mga amo natin kasi talagang kilala kasi. Kilala at saka may pira na ano. May pira. May pira sila. Kaya lang kahapon sa nakikita ko yung mga pag ano sa libing nila, parang napakasimpleng libing lang talaga na nangyari. Ganyan pala yan dito, kahit gano'n kakapira. Wala, simple lang talaga. Napakasimple lang talaga yung living na yun kasi yun, siyempre yung mga pamilya yun naka-Amerikana, yung mga ibang bisita na sobrang close naka-Amerikana, pero makikita mo doon yung mga bata na mga ano, mga bata naka-Amerikana din, mga apo. Pero makikita pa rin yung nandun pa rin yung simple lang na seremonya kahapon sa ano nila, pag-living sa kanilang nanay. Sa atin nga ganyan pag ano, pag ilibing mayroon pa yan mag ano eh, may mga pasalamat, yung pamilya magsasalita, may mga may mga program pa, mga ganyan. Sa simbahan meron nga eh. Dito hindi ka makaano na bongga ang libing. Basta ang ano lang dito, ilibing na yung bangkay nila, isakay sa porlon, sasakyan. Isakay nila yon. Pupunta sa sementeryo, naglalakad nga lang sila sa sementeryo mula sa punerarya eh. Naglalakad na sila kon. Siguro mga ilang metro din yun. Mga kalating kilometro din siguro yung lakad nila. Pinaglan nila ng mga sasakyan nila. Naglakad lang. Sanay may sasalakad kasi yun. Kabuntot sila dun sa karo. Mga muna din kasi mga ano bata sanay sa lakad eh. Tapos yun nga, pagdating namin doon, iyakan. Kasi yung isang asawa ng panganay naming, yung babae, asawa ng pinakapanganay, yun ang sayang naman, ang sayang daw, kawawa. Kami pwede naman yun, di ba kasi dumating kami doon, halos eksakto na rin yung misa, dumating kami mga pag alas 9 na rin ang mga quarter to 9 yata kami, pumasok na sa ano nila, kasi iba dito eh, hindi sila doon sa may chapel nila, doon dinaos yung misa, pero yung doon talaga sa kung sa nakaborol siguro, di ko alam kung paano talaga, saan yung kabaong doon? Nasa, iwan, di ko nga rin nakita, nasa loob siguro o ano. Kasi iba eh, yun pala yun, meron silang may sala sila doon. May waiting area doon sila na magtanggap ng bisita. Pupunta doon ng mga bisita, doon lang sila puntahan. Tapos, di na rin makita yung kabaang hindi. Patay. Tapos, wala, pagka uwi na rin yung mga tao. Basta hatid lang yung presensya ka lang doon, hatid mo yung pakikiramay mo, tapos tambay ka lang ng mga, siguro iba doon, kaya kamahaba na yung 2 oras, uwi na.
Yun na yung ano nila, yun na yung ma-appreciate nila yung presensya mo sa kanila. Eh sa awa ng Diyos kami kahapon na para na-appreciate naman din siguro ni ano namin, na-feel namin yung pagkawala. Hindi, yung pagka-appreciate na nandun kami kahapon. Na-feel namin yun na pagkayakap nila. Pagkayakap nila na ano. Pagka ano kasi nila. iyak din sila eh. Nung dumating kami, nag-iyakan sila. Hindi yun na natuwa na nandun kami. Parang uy, ito pala sila, presensya din ng ano dito. Tapos umiyak sila, tapos yun na. Hindi rin kami pwede magkipagkwentuhan kasi ano na, may kaming bisita, biso-biso pa sa kanila. Sa kanila magkwentuhan pag dito na yan sila. Eh, papunta sa atin. Oh, mag-ano na yan, magkwento na yan. Magkwento na yan sila. Pero ayoko rin mag-open. Kasi yung matanda na yun, pag nandito, kami talaga yung, kami ni May talaga ang ano, no? Kami talaga ang tinatawag. Kamusta si Kelly? Nandito ba si Kelly? Kami talagang ano nun, number one talaga kami yun ng mas ano pa kami, mas ano pa nga kami doon sa kanya, mas close kami kaysa doon sa mga kasama namin na sila yung Espanyol. Siguro sa tagal na rin namin, tapos nung pandemic, nung nandito siya. Parang ano na ng tiwala, yung tiwala pa. Tapos sanay na, lalo ako, sanay na rin ako sa mga kakulitan niya, yung mga magreklamo, may mga reklamo sa heater niya, mga tubig niya. Tubig pa na pangpaligo kasi wala daw masyadong init. Wala daw masyadong init yung heater niya, di daw masyadong malamig yung sa mga ganun. Sobrang init ang kwarto niya. Ang dami kong maano sa kanya, maalala dahil sa tagal namin dito na nagsama, kahit nga naman din namin siya araw-araw nakasama, pero may time talaga na buong weekend yan, parang sulit na yun nung pagsasama namin. Mas na-feel namin yung ano niya pag nandito. Iba pala pagka almusal niya sa umaga. Mag-almusal sa umaga. Tanungin mo kung anong gusto niya. Parang bata. Anong gusto niyo i-almusal? Kasi parang yun ang pag tayo na masukan, tapos pagka ganyan mo sila, parang yun ang gusto rin nila na parang uy, alagaan mo sila. Alagaan talaga ako nito. Dito nagbago Kahit di marunong kami mag-Espanyol, pero ramdam nila yung pag-aalaga namin sa kanila pag nandito. Kaya masakit sa amin nung sinabi ni Miray na nawala doon si Glory, yung yung nanay ng amo namin, nasakit din kasi sa tagal nga namin dito sa kanila. At saka bigla talagang nawala siya na walang kahit isang mag-expect na bigla palang mawala, biglang yumao siya. Sabi ko nga, ang bigla naman ito. Sabi ng isang kasama namin, kahit sino magsabi talaga ng ganun. Nasabi mo yan, nasabi sa iba, nasabi lahat sa nangyari ng ganun sa nanay ng amo natin. Kaya napakasakit talaga, sabi ng kasama namin. Kaya yun nga, yung tao na yun, kausap ko kapon, di nga sila masyadong matagal na nagsama. Hindi kagaya sa amin. Hindi naman sila bira na magkikita sila pagpupunta dyan. Hindi kagaya sa atin pagka ang talaga pagdating, mula sa pagdating niya hanggang sa bago matulog. Masakit din sa amin na talagang nawala yun, pero sa English pa, what if kaya kung ito yung mga amo talaga namin na yung mga lalaki na wag naman what if kaya yan sila na talagang parang kapatid ng turing namin sa kanila. Masakit siguro talaga. Kasi ito mga amo namin, mas madalas to nandito yung mga anak ng amo natin. Pagbiruan may minsan tarayan na may mga lahat na bibiruan. Ganyan, tagal nyo na dito. Ang hirap nyo pa mag-Espanyol. Tapos ipapakilala kami sa mga bisita nila na ganito. Ito yun sila, ito yun, mga tagalan sa amin to dito. Kaya yun ang sabi ko, masakit nga nawala na nila. Ano pa kaya itong mga mga tao na to pag wag naman nga. So masakit pa nun kasi at least man lang yung isang amo namin, yung bunso, hindi nakaalis kahapon papuntang ibang bansa kasi mayroon silang pupuntahan din na buong pamilya. Parang bakasyon na ibang bakasyon yun. At least nangyari yun before before nangyari yung nanay nila. Paano kung nakarating na yun doon? Balik yun.
kansilado lahat yun, yung ano nila. Kung ano yan, para hindi sila. Hindi ko na lang to ilipat yung video na mag-video sa kalsada kasi ano, dito na kayong pinagpituan kasi nito kasi itong nangyari nung itong simana na to sa amin. Tsaka halos eksakto na 2 months kami nakabalik dito. Ito yung nangyari na gulat kami talaga lahat. Hindi namin akalain na nangyari pala itong ganito na nakaka-gimbal na mga gimbal na pangyayari dito sa ano namin, sa trabaho namin. Eh ako ba naman pag ganyan na magulat ako, talagang nandun talaga sa akin yung pagsabi talaga ako na nagmura talaga ako nung sinabi ko kasi di ko naman na-expect na di naman nagkasakit. Wala naman talagang nagkasakit yun. Eh di talagang mag-PI ka talaga, mag-PI talaga ako. Yung sinabi niya nanay niya, talagang iyak talaga ako ng iyak kahit kakausap ko, pinatay niya na lang yung cellphone kasi nga iyak ako ng iyak, tapos tumawag ulit, iyak pa rin ako. Kapag sabi niya, may ganun siya sa akin. Andun lang nga sila lahat magkapatid. Pero may isang kapatid talaga di namin siya na nakamayan man lang na nakipagsimpatiya kami sa kanila pamilya, pero alam na niya yun kasi alam niya kasi tumawag siya. Yung mga kapatid niya na nagkwento daw sa kanya, tapos iba pa rin yung kami mag-ano sa kanya. Kaya kanina dapat mayroon kaming kukuning aso, ang aso niya. Sabi ko, Miray, sama ka na lang para maano natin siya ng personal. Kasi iba pa rin yung nag-usap sa inanay nila yun eh. Yun kasi yan, yung may-ari ng aso na yan, yung isa, makinana yan. So sama ka na lang, Ray, para maano natin siya, ma-personal natin siya ng makikiramay na ng personal. Kahit anong day kahapon. Kaso di natuloy. Yung ano namin, punta kanina. Malis kami ni Miray, nandun na kami sa halos kalagitnaan, tumawag, di daw muna, di matuloy, balik kami. Kaya napunta kami dito sa ito sa syudad. Kaya lang, itong syudad dapat kahapon pa talaga to na planado na to. Kaya lang, maaga ang schedule namin ngayon. Tumawag na siya kahapon. Ay naku, sabi ko, iwan daw yung aso. Sige, extend natin ng hapon. Kasi nga dapat nga kami ngayon magpadala ng sa bayaran sa bahay. Kukuha ng gulay, kunin ng gulay. Tapos may kunin gulay, kaya tumuloy na lang talaga kami dahil sa gulay. Kasi isa pa tong nandito yung Filipino, kawawa din na di naman namin kawawa din kasi yung matanda na yan nagtatanim ng gulay, yan yung yan pagkaabalahan niya. Naka-harvest na siya sa mga gulay niya, kaya tinuloy na talaga namin kanina. Kukunin na lang natin yun. Dapat si Kili na lang. Kung hindi yun kanina, si Kili dapat utusan namin makuhanin nito. Saka magpadala rin ng sa pangbayad doon sa bahay. Wala na. Ngayon sarado kasi Sabado. Uwi kami. Uwi na tayo kasi yung mga aso nandun. So itong video na to, hanggang dito na lang muna kami. Tapos kita-kita tayo sa sunod. Bukas ibang vlog naman tayo. Ciao ciao.